Hello mga kumarites, nag-rearrange na naman nga po ako dito sa baba para mabuksan nga po ng maayos yung aming pintuan. Sa sobrang init kasi ngayon, mas gugustuhin mo ngang nakabukas yung iyong bahay. Pero wala pa nga po sana akong balak maglinis kumarites dahil anong oras na nga po iyon. Ito nga po yung pinaka-itsura bago nga po ako mag-ayos. Hirap nga pong buksan yung pinto dyan dahil meron nga pong nakalagay sa likod. Sarado na nga po yung tindahan namin dahil 9:30 pa nga lang po ay nagsara na kami para makatulog nga kami ng maaga. Pero nung umakyat na nga kami, matutulog na sana ay tumawag nga po yung mama ko kaya naman nawala talaga yung antok ko. Paikot-ikot na nga lang po ako sa higaan at hindi ko talaga mahanap kaya naman ito talaga yung naisip ko mag-ayos na lang sa baba. Ang sabi ko nga sa sarili ko pag inabot nga po ako ng 11:30 at gising pa ako at hindi pa ako nakatulog bababa na nga lang ako. Abay 11:45 lang ako marites hindi pa rin talaga ako nakakatulog. Kaya ayan bumaba na nga lang ako at inumpisahan ko na nga rin pong maglinis dito. Natanggal ko na nga po yung nakalagay doon ay inulong ko na nga po itong aming lamesa. Kung nga balak ilagay yung aming lagayan ng mga pansit canton at noodles. Nung inilagay ko na nga po dyan yung sa pinakailalim ng aming noodles, ayan at napansin ko nga pong madumi. Yung saglit lang sana yung gagawin ko at maglilipat nga lang po ako ng gamit pero tingnan mo naman at napakalkal na naman nga po ako. Dahil napansin ko nga pong magulo at ang dami nga pong parang mga basura na. Ito nga po ay lagayan ng mga binibenta ko ng school supplies. Pero yung iba nga po dito ay hindi ko na binibenta dahil ginagamit na nga lang po ng mga anak ko. Pagkatanggal nga po lahat ay hinugasan ko na muna yung lagayan dahil sobrang alikabok at madumi na nga. Pero syempre hindi ko na nga binidyo at baka anong oras tayo abutin. Pinunasan ko nga lang po yan ng tuyo para hindi na nga po siya basa. Yung mga pwede pa nga pong gamitin ay binalik ko na nga po sa loob. Yung hindi na nga pwede ay pinlastic ko na lalo na nga po yung sobrang gusot na. At yung mga notebook nga po na hindi na pwedeng gamitin. Mga papel nga po na putol-putol na at hindi na nga rin po pwedeng gamitin ay inilagay ko na nga sa basura. Gusto ko lang sana ilipat ito dito sa ilalim pero hindi ko nga matiis ayan at nasimulan ko na nga pong linis. Ganito po talaga ako kumarates pag hindi nga pa ako nakakatulog ay naglilinis na nga lang po talaga ako ng bahay. Lalo na nga po kung nakaidlip na ako at naistorbo na yung tulog ko ay nahihirapan din talaga akong bumalik na sa pagkakatulog. Kaya naman panigurado na magugulat na naman nga po yung si Jowa pagkagising niya ay iba na naman nga yung ayos ng bahay. Kasi tulog na nga po sila habang nagkikilos pa nga po ako dito sa bahay ko marites. Gusto ko na nga rin pong naglilinis ng gabi dahil masyado nga pong mainit ngayon. So, wala nga rin pong istorbo sa akin habang ako ay naglilinis. Hindi ko na nga po sa loob yung pwede pang gamitin at itong mga basura na nga lang po yung natira. Buti na lang at Lunes naman bukas kaya naman alam kong maitatapon ko nga po kaagad ito. Ililipat ko na nga rin po yung dalawang natira pang box. Ang tawag nga po dito ay flip top box kumarites. Pwede nga pong paglagyan ng kahit ano. Ito nga po yung napili kong paglagyan ng mga noodles dahil mabilis nga lang po siya buksan kahit mayroon nga pong nakapatong sa ibabaw niya. Ito nga pong ibang nakalagay dito ay mga skincare nga ni Jowa iyan. Hindi rin talaga pwedeng hindi siya gumamit ng Pamela Beauty Essence. Dahil sa sobrang init nga ngayon ang ginagamit niya talagang lotion ay yung mataas yung SPF. Alikabok lang naman ito kaya naman wawalisin ko na nga lang yung alikabok dito. Hindi ko na nga muna hugasan dahil hindi pa naman ito masyadong madumi. Itong pinakaibabaw nga po ay mga pansit kantunan iyan. Yung ilalim naman ay yung may mga sabaw na noodle. Ayos ko nga lang po yung mga kanton para naman maganda tingnan. Buksan pa rin naman siya ng maayos at mas maganda nga po siya ilagay dito. Wala nga pong nakalagay dito kumarites sa ilalim nito. At syempre para nga po makaupo din kami ng maayos doon sa lamesa. Lunasan ko na nga rin po ito para matanggal talaga yung pinakaalikabok niya dito sa harap. Pagkatapos ko nga pong maglipat nun kumarites napansin ko naman nga po yung kalat ay nasa hagdanan na. Inumpisahan ko na naman nga pong maglinis dito sa part na ito. Nakita ko nga pong nakakalat yung bagong laruan ni Tyler. Yung tapos na sana ako sa kabilang side kumarites na balak ko lang linisan ay napalipat naman ako dito. Isip ko na nga rin pong linisan itong aming hagdanan pati na nga rin po yung kusina. Dadampot ko nga muna yung mga basura at inilagay ko nga muna sa plastic at nagwalis na muna ako ng kaunti. Napansin ko nga po yung hagdanan namin ay madumi na at feeling ko nga ay hindi na madadala ito ng walis. Dahil nakasiksik nga po yung mga alikabok. Pagkatapos ko nga po magwalis dito kumarites ay maglilinis nga po ako sa hagdanan namin. Punasan ko nga po ng color safe itong hagdanan para nga po mas makintab at mas mabango. O diba at napa-general cleaning pa nga ako dito. Tingnan nyo naman at kumintab nga po yung aming hagdanan dahil nga po sa color safe. Gusto ko nga po itong ginagamit para nga po mas mabango yung bahay. Maliban nga po sa downy. Dahil itong color safe nga po maliban sa mabango ay nakakatanggal nga rin po ito ng mancha. Wala nga sa plano itong hagdanan ko na linisin kumarites pero sinumpong na nga po ako ng kasipagan. Sigurado at hindi ko na nga rin maaawat yung sarili ko. Kaya ayan hanggang sa baba ay pinunasan ko na nga po ng color safe. Tulog ko na nga po yung mga alikabok doon sa hagdanan para mawalis ko na nga po sa baba. Dito na nga po ako sa baba ng hagdanan kaya winalis ko na nga po yung mga alikabok na galing sa taas. Para pag pinunasan ko ay hindi na nga po malagkit. Ang ganda rin talaga punasan ng vinyl tiles dahil gumikintab nga po ito. Ulit din talaga yung vinyl tiles na binili namin para nga po dito sa hagdanan. Ganda nga rin po itong
gamitin lalo na kung wala pa tayong pambiling tile. Pero itong sa hagdanan pa nga po itong aming nalagyan. Dahil wala pa nga po kaming budget para doon sa aming sahig. Pagkatapos ko nga pong sa sala ay diretso na naman nga po ako dito sa kusina. Ginamit ko nga po sa pagluto ay binalik ko na nga po sa kanilang mga lagayan. Di pa nga po kami nakakahugas kumarites dahil balak nga po sana namin matulog ng maaga. Pero ang ending sila nga lang po ang nakatulog ng maaga at ito ako ay napupuyat na. Hugasan ko nga muna itong non-stick ko na kawali bago nga po ako maghugas ng aking mga plato. At dahil sila nga po ang naghain ng aming pagkain ay talaga namang ginamit pa rin nila yung luma naming mga plato at baso. Mukhang kailangan na nga po namin itabi itong mga luma para hindi na nga po namin magamit. Hugasan ko nga lang po ng kaunti yung aming dish drainer. Yung plano ko nga pong maglilinis lang ng sala ay nadamay pa itong kusina. Di rin naman ako mapakali pag nakikita ko nga makalat itong kusina kaya naman inumpisan ko na nga rin pong maglinis. Ko nga muna yung mga tiles bago nga po ako maghugas. Lawan ko nga muna itong aming hugasan bago nga po ako magsabon. Forward na nga natin ito kumarites at baka naumay na nga po kayo sa aking ginagawa. Unti lang naman itong aming hugasan kaya mabilis ko nga lang din po itong matatapos. Langgana nga po namin ay mayroong mga nakalagay na mangga kaya naman gumamit na nga po ako ng mangko para lagayan ng bula. Ilang buwan ko na nga rin ginagamit itong aming dishwashing liquid kumarites. Kaya sulit din talaga yung aming DIY. Marami na nga rin akong nabigyan nito pero tingnan nyo naman at marami pa nga rin pong tira. At hindi nga po nakakatamad maghugas dahil mabula nga po ito. Gustong gusto ko kasing naghuhugas pag mabula nga po yung aking dishwashing liquid. Para ka lang naglalaro ng bula. Habang ako nga po ay naghuhugas kumarites, naiisip ko na nga pong gumawa na lang din ako ng yelo. Paano ba naman at wala nga talaga akong balak kumilos kaya naman hindi rin talaga ako gumawa ng yelo pagkaakyat nga po namin sa taas. Minsan din talaga ay dinadapuan tayo ng katamaran pero hindi naman masama iyon kumarites. Normal lang iyon dahil tao nga lang tayo at nakakaramdam din talaga tayo ng pagod. Kaya naman si Jowa nga ay pinatulog ko na nga ng maaga dahil alam ko ngang pagod nga rin po iyon. Dahil nag-extra nga po siya ngayong linggo. Pero sabi nga ni Jowa baka sa susunod na linggo ay wala na nga siyang extra. Kaya sabi ko nga mas maganda at makapagpahinga siya. 3 linggo na nga rin pong sunod-sunod na puro siya overtime at mayroon pang extra pagdating ng linggo. Hugasan ko na nga rin po yung aming sabunan dahil napansin ko nga pong medyo maalikabok na. Ito nga po yung kagandahan ng lagayan ng aming dishwashing liquid. Pwede mo nga pong baklasin iyan para mahugasan at malinisan. Pinunasan ko nga lang po muna yung tiles bago nga po ako gumawa ng yelo. Mas masarap talagang gumawa ng yelo pag alam mong malinis yung iyong paligid. Gumagamit nga rin po kami ng gawa naming yelo dahil alam ko namang malinis ito. Kaya ayan, pagkatapos ko nga po maglinis dito kumarites ay sisimulan ko na nga rin po magawa ng yelo. Pero syempre hindi ko na nga po binidyohan lahat ng paggawa ko ng yelo kumarites. Katapos din naman agad ako kaya naman ito nagmerienda na nga muna ako. Bago nga po ako aakyat sa taas ay kakain nga lang ako ng tinapa. Ipapalaman ko nga dito ay ice cream. Ito nga po yung merienda namin kanina pero hindi nga po namin ito naubos. Kumakain ba kayo nito kumarites buns nga po na mayroong ice cream? Katapos na nga rin po ako maglinis dito sa baba at nakagawa na nga rin po ako ng yelo. Kaya alam kong deserve ko nga po ito kumarites. Mahilig talaga akong kumain lalo na nga po pag napapagod ako. Kaya naman mabagal din talaga ang pagpayat ko kahit ako nga po ay medyo nagda-diet. Medyo lang dahil hindi ko pa nga po ito siniseryoso. Pagkatapos ko nga po kumain ng isang tinapay ay gusto ko pang kumain. Yung mga mangga nga po sa lamesa namin ay inuwi nga po yan ni Jowa galing sa trabaho. Napatingin nga po ako sa orasan kumarites ay 1:00 na pala mahigit. Yung parang ang bilis lang talaga sa video gawin pero talaga namang umabot ako ng ilang oras sa paglilinis dito sa baba. Yung ibang linis nga na ginawa ko ay hindi ko na kinuhaan ng video at baka umabot pa ako ng umaga. Dahil pagkatapos ko nga pong kumain at pagkaakyat ko ay inayos ko naman nga po doon sa taas para mas malinis na nga po itong aming bahay. Pagkaakyat ko nga kumarites ay nakatulog din naman kaagad ako sa pagod. Ito na nga po yung kinaumagahan. Tingnan nyo naman at nabubuksan na nga po ng maayos yung aming pintuan sa harap at pumapasok nga rin po yung liwanag dito sa loob ng bahay namin. Ito nga po yung linis na ginawa ko kagabi. Sulit din naman dahil nagustuhan ko nga rin po yung ayos ng aming bahay. Buti na lang at hindi nahihilo itong gamit ng bahay namin, kakaikot ko nga po ng lagayan nila. Ipapakita ko nga rin po sa inyo kung ano nga po yung itsura pag nasa labas ka. O diba at mas maganda nga pong tingnan ko marites. Pinag-cellphone ko na nga po pala yung bunso ko dyan dahil nagtapo na nga po siya ng basura. Yung panganay ko nga po ay inutusan ko nga po saglit sa grocery. Ganito nga lang po kaliit yung bahay namin pero maaliwalas naman tingnan. Ayun lang muna ko marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.